Mukha man siyang friendly at mahilig man siya sa kabayo, pero pag nagalit ang taong to, galit talaga siya. Nuggets have 5-on-4 and Jokic, oh no! No! Si Nikola Jokic o mas kilala bilang Joker ay isa sa pinakamagaling na centers sa buong kasaysayan ng NBA. Sa personality niya, mukha siyang kalmado, mabait at parang walang laban sa tingin ng iba. Pero minsan, may mga NBA players na bigla na lang siyang tinitira ng patalikod dahil akala nila hindi siya papalag. And Jokic hits the deck. He doesn't like it. Gets in the face of Dort. Jalen Williams comes in and Jokic. Never poke the bear ay isang lesson na dapat tandaan ng lahat at ngayon ipapakita namin sa inyo kung bakit. In February 2026, naranasan mismo ni Lu Dort at ng Oklahoma City Thunder ang pagwawala ni Joker. Nagsimula ito ng simple lang sa isang malinis na play. Nakashoot si McKay ng easy jumper at bumalik lahat para sa next play. Pero biglang naging palihim si Lu Dort at binangga sa balikat si Joker, sabay patid ng kanang paa. Bumagsak ang GOAT ng Nuggets sa sahig at dun na mabilis na lumala ang sitwasyon. And Jokic hits the deck. He doesn't like it. Gets in the face of Dort. Jalen Williams comes in and Jokic and Jalen Williams do battle. Bilib ka rin kay Jokic, hindi na siya nagreklamo sa refs. Literal na tumayo lang siya at dumiretso papalapit kay Lu Dort at sabi nga nila, "Now, we have a fight." Para patunayan na wag mong kakalabanin ang number 15, hindi man lang si Lu ang napuruhan ng galit ni Joker. Saludo kay Jalen Williams dahil mabilis siyang sumabak para ipagtanggol ang teammate niya. Jalen Williams comes in and Jokic and Jalen Williams do battle. Pero mas lalo lang lumala ang apoy dahil dun. I mean, nakita nyo ba ang mata ni Nikola dito? Sheesh! Wala pa yata akong nakitang NBA player na mas galit pa kay Jokic dito. Kahit ano pa ang pinag-usapan nila sa OKC locker room pagkatapos, isang bagay ang malinaw, hindi na ulit gagalitin ni Lu Dort ang oso. Actually, kalimutan niyo yun. Ilang games lang ang nakalipas. Malinaw na may mga dirty players na hindi nagbabago. At para maging fair, hindi niya talaga pinok ang bear this time. Nilaktawan niya yun at sinunod ang advice ni Thanos. Tinarget niya ang ulo. Dort and Nikola Jokic meet once again as Dort is trying to navigate his way around a Jokic screen, but somehow that left hand just got away from him and it ended up hitting Jokic in the face. Looked like it could have poked him in the eye. Sa Game 5 ng 2023 NBA Playoffs, kung saan 2-2 ang series ng Denver at Phoenix, panalo na sana ang Nuggets dahil may 20-point lead sila bago matapos ang third quarter. Pero hindi pa tapos ang Suns. At habang nasa free throw line si Booker, nag-iisip pa ang Phoenix ng next move nila. Dito, may kasabwat pa si Nikola na si Bruce Brown habang sinusubukan ng dalawang Nuggets players na alamin kung ano ang strategy ng Suns. Ang problema, nangyari ito nung ang leader ng Phoenix ay ang pinaka-pikuning future Hall of Famer ng NBA, si Mr. Burner Accounts mismo, also known as Kevin Durant. Siyempre, hindi pinalagpas ni KD ang mga trip ni na Jokic at Brown. Ang nakapagtataka lang, habang tinataboy lang ni Brown si KD, biglang tinira ng siku ni KD si Joker ng palihim. Nag-flop ba si Jokic dito? Pwede. Kasi naman, kilala ang easy money sniper na hindi makapag-bench ng 185 sa draft combine niya. Pero anyway, wala tayo rito para manghusga. Ang mahalaga ay ang nangyari pagkatapos. Kasi sa sumunod na game, bumalik si Nikola Jokic at pinulbos ang team ni Kevin Durant. Gumawa ng 32 points na sobrang ganda ng shooting at pinauwi siya para makasama ang tunay na MVP. Wala nang mas nakakabanas sa sports kaysa sa mga pasaway na fans. I mean, grabe naman. Kahit nasa pinakamataas ka man na upuan o nasa sidelines, sa mga sports na gaya ng basketball, kasali ka man sa team o hindi. At kung hindi ka kasali, mas mabuting umupo ka na lang diyan at manood ng laro. Pero nung Game 4 ng 2023 Western Conference Semis sa pagitan ng Denver at Phoenix, mukhang nakalimutan ng Suns owner na si Matt Ishbia ang golden rule na yun. Kasi nung second quarter, lamang lang ng isa ang Denver. Kakablock lang ni Nikola ng layup, kaya tumalsik ang bola sa sidelines papunta sa kamay ni Ishbia.
Bilang NBA team owner, dapat alam mong hindi pwedeng i-delay ang laro sa pamamagitan ng paghawak sa bola. Pero may ibang plano si Ishbia nung gabing yon kasi sinubukan niyang ilayo ang bola kay Jokic. As Phoenix turns it over, boy, Jokic, little bit of contact, boy, that potentially could get dangerous. Halatang hindi nagustuhan ni Jokic yun at mabilis niyang ibinalik si Ishbia kung saan siya nararapat sa upuan ng mga manonood. Sure, na-fine si Joker ng 25K dahil dito. Pero si Nikola at ang Nuggets pa rin ang huling tumawa nang iangat nila ang Larry O'Brien Trophy sa dulo ng playoffs. Ang drama nina Nikola Jokic at Morris Brothers ay tatatak sa kasaysayan bilang isa sa pinaka-weird na away sa NBA. And Jokic, oh no! Para maging malinaw at fair, si Morris naman talaga ang nagsimula ng dramang ito. Kasi nagsimula ang lahat nung tinira palihim ni Markieff si Jokic nung 2021 NBA regular season home game at honestly, sino ba namang tumatalikod matapos tumira ng patalikod? Sinubukan pang isisi ni Markieff kay Jokic na dirty move daw yun. Pero hey, nakita nating lahat kung anong ginawa niya una. Ang nakakatawa pa, pagkatapos ng game, nagpaka-gangster si Jimmy Butler at nagyayang umasa ng gulo kay Jokic sa tunnel. Pagkatapos, nag-tweet naman ng banta ng paghihiganti ang kambal ni Markieff na si Marcus. Kaya napajoin tuloy ang mga sariling kapatid ni Nikola. Daming banta, daming yabang. Pero gaya ng normal na away sa NBA, nawala rin parang bula ang drama. Love him or hate him, walang makakaila na si Dillon Brooks ay papunta na sa pagiging pinaka-nakakabwisit na kontrabida sa kasaysayan ng NBA. I mean, buhay na ng lalaking ito ang drama sa court at siya yung tipo ng player na tinuturing na art ang mga patalikod na tira. Pero minsan, ang dumi maglaro gaya ni Dillon ay bumabalik sa kanya ng malupit. Halimbawa nito, 2023 NBA regular season at bumisita ang Memphis Grizzlies sa Denver Nuggets sa Ball Arena at tinatambakan sila ng 15 points habang wala pang 6 na minuto sa fourth quarter. Si Brooks, tulad ng dati, nakadikit parang langaw sa ebak. Kaso lang, yung ebak ngayon ay isang napakatangkad na Serbian na walang paki kung makipag-trash talk sa kalaban. At tulad ng inaasahan, daldal ng daldal si Dillon at nagkasagutan sila ni Jokic. Baka bread and butter na ni Brooks ang pag-trash talk at paggawa ng mga weird na bagay. Pero kung isang technical na lang suspended ka na, dapat aware ka dun. At syempre, sinamantala talaga ni Joker ang kalokohan ni Dillon dito. Dillon Brooks may have just gotten a technical. If he did, that's number 16 and it would be a one-game suspension. Nabigyan ng tech, nabugbog ang Grizzlies at hindi nakapaglaro si Dillon sa next game ng Memphis. 2019 NBA regular season na. Sa isang side, may European center tayo na papunta na sa pagiging pinakamagaling na big man na makakalaro sa court. At sa kabilang side, nandyan si Jay Crowder. Ngayon, second quarter na at wala pang 3 minuto bago mag-halftime. Lamang ng 5 ang Utah. Walang kakaibang nangyayari. Kaya sobrang weird nung biglang siniko palihim ni Jay si Joker nung patay na ang bola. Isa ba itong weird na paraan para magpakitang gilas? O galit lang talaga si Jay sa mga Serbian point centers? O baka inakala lang niya na hindi gaganti si Jokic? Hindi na natin malalaman. Ang alam natin ay nung lumapit si Jokic sa mukha niya pagkatapos, parang agad nagsisi si Crowder. And that's another way to look at Jokic and Crowder here, Chauncey. Oh, I love it. I love it. I mean, tinulak-tulak siya na parang bata dito. Walang ganti, walang sagot, wala lahat. Kasi ayaw na niya ng gulo. Like it or not, may kasabihan sa NBA na malambot daw ang mga European players. Maging si Dirk Nowitzki man, Drazen Petrovic o Luka Doncic, buhay pa rin hanggang ngayon ang maling akala na umiiwas lagi sa pisikalan ang mga Euro dudes. Mabuti na lang, parang desidido ang mga katulad ni Jokic na sirain ang stereotype na yan. Isang perfect example nito ay nung nag-try makipagpisikalan si Oso Ighodoro kay Joker sa Tulakan at inakala niyang lusutan lang si Jokic para makagawa ng highlight. Imbes na ganun, nakatikim si Oso ng tunay na lakas ng Serbian. Best so far. Richards.
Ang mas nakakatuwa pa ay ang sumunod na nangyari. Kasi pagkatapos ma-foul ni Jokic, nag-try mag-angas ang teammate ni Oso at nagbitaw ng mga salita kay Jokic tapos tinabi lang siya na parang hangin. Ang mabilis na komprontasyon na to sa pagitan ni Jokic at Gary Payton II ng Golden State Warriors ay nagturo sa atin na hindi lahat ng cheap shots ay may masamang balak. Dito, isa lang simpleng tapik sa puwet na walang mali siya ang ginawa ni Payton kay Joker nung timeout. GP2 had that block, little swat on the behind, Jokic not having it. Ngayon, nilamangan naman talaga ni Gary si Jokic sa naunang play bago ito nangyari dahil na-i-block niya ang 6'11" na Serbian center nung magtatry sana mag-dunk. Kaya baka hindi ganoon ka-inosente ang malutong na sampal na yun. Kahit na ito pa rin isa sa mga pinaka-nakakatawang moment kung kailan naasar si Joker. At yung hitsura ng mukha ni Steph nung pipigilan niya sana si Nikola na ubusin ang galit sa bata niya, priceless. Nakakatawa talaga at pag nagkakasubukan ang mga higante sa basketball court, alam na natin yung mga classics. Shaq versus Charles, Kermit Washington versus Rudy Tomjanovich, o pag-choke ni Draymond kay Rudy Gobert na akala mo may utang siya. Speaking of Rudy, malinaw mong makikita na agad nagsisi ang Frenchman na to nung binangga niya sa balikat si Joker nung game ng 2025 NBA preseason. Nangyari to nang aksidenteng natamaan ni Jokic sa mukha si Gobert habang sumasalo ng pass sa wing at kahit kinalimutan na rin ng dalawang big man ang issue nung pumito ang ref. Siguro nagka-flashback bigla ni Draymond yung lalaki nung binangga niya si Joker. At kung ang isang maingay na 6'6" dude ay kayang i-headlock siya, pustahan pa tayo sobrang takot siguro ni Rudy nung isipin niya kung ano ang pwede gawin sa kanya ng siksik na 6'11" na Serbian. Kung may isang bagay man na pinakaayaw ng mga professional athletes kaysa sa mga pasaway na fans, yun ay ang media. Kasi hindi maganda sa pakiramdam ang sobrang lait-laitin, lalo na ng mga taong wala namang alam sa loob ng court. Kaya, nung sinabi ng dating NBA enforcer at media pundit na si Kendrick Perkins na stat padder daw si Jokic, napauno reverse agad si Joker sa mga sinabi niya nung naabot niya ang rare na record na 100th career triple-double. What does 100 triple doubles mean to you? I mean, when you stat padding, it's easy, so. You heard that, right? You heard the stat padding stuff out there. Yes, of course. Kahit ano pang tingin mo sa stat, dapat mong saluduhan si Jokic sa chill niyang reaction. Isipin mo kung nangyari to kay KD. Wala ka man lang post-game interview. Makakakuha ka lang ng madaming galit na tweets sa lalaking nagpapangalang at Get Tiger 77 o kung ano man. Kaya nung 2025, mismong birthday ni Jokic, walang iba kundi ang triple-double king mismo na si Russell Westbrook ang nanghuna sa Denver Nuggets para kantahan ang superstar nila ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ngayon, hindi naman to cheap shot sa totoo lang, pero nahiya ng konti si Joker. At anong ganti niya kay Russ pabalik? Paano kung sabihin ng Joker sa lahat na babasagin niya ang triple-double record ni Brody para lang pagtawanan siya habang buhay? Forward to break his record in triple double. And then I'm gonna make fun of him the whole life. Priceless.